Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol sa Prison Break Part 2. Last part na po ito. Pag sinabing prison break, commonly, yung pagtakas ng bilanggo. Na yung isang bilanggo o mga bilanggo, sinira nila yung kanilang pintuan o yung kanilang kadena para sila ay makatakas. Maaring sila ay naghukay, gumawa sila ng underground para sila makalabas ng bilangguan. Maari ding sinaktan nila o may pinatay silang mga gwardiya at mga bantay nila doon para sila ay makatakas. Or maaaring wala silang sinaktan, wala silang sinira, wala silang pinatay, o maaaring kinausap lang nila o binayaran yung mayor, yung warden, o yung mga authority para sila ay makalaya. Subalit sa lesson natin ngayon ay walang nangyaring mga ganon. Ang ginawa lang ni Apostle Paul and Silas ay umawit at nanalangin sa makapangyarihang Diyos. At sila ay nakalaya. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa mga kapatiran, kaibigan, kamag-anak, patuloy at walang sawa na nanonood at nagre-react, nag-heart, nagla-like ng aking mga videos. Ito po yung aking outline. Meron tayong dalawang parts. Sa part 1, pinag-usapan natin why they were in prison. And dito sa part 2, yung purpose of their detention. Prison Break Part 2, the purpose of their detention. Ito ay nakarecord sa Acts chapter 16 verse 25 to 40. So, sa mga kaibigan natin yan, kapatiran, sana po i-ready natin yung ating Bible. Basahin natin yung Acts chapter 16 verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Dito sa ating background picture ay nakakulong si Apostle Paul and Silas because of false accusation na napag-usapan natin dun sa part 1. And dito, meron silang mga latay dahil sa nilatigo sila bago sila makulong. Subalit, meron silang kagalakan sa kanilang mga puso, kung kaya dito sila ay umawit at nanalangin sa Panginoong Diyos. Ang sabi sa verse 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened and everyone's bands were loose. So, nilagyan ko ng highlight yung word na earthquake. This is God's wonder. Ang Diyos mismo yung gumawa ng paraan para matanggal yung kanilang lock dun sa paa at masira yung mga pinto. Hindi lang sila kundi yung kanilang mga kasamaang prisonero doon nakalas din yung kanilang mga lock sa paa at yung mga pinto ng kulungan nila, okay, dahil sa matinding lindol. Ang sabi dun sa Acts 16:27 to 28, hindi ko nababasahin ng buo, naka-highlight dito, would have killed himself. Kasi nung lumindol, nagising yung prison guard sa kanyang pagkakatulog at nakita niya yung mga pinto bukas. Kung kaya, hinugod niya yung kanyang espada at balak niya magpakamatay. Subalit sumigaw si Apostle Paul. Ang sabi niya, do thyself no harm, for we are all here. Kasi pananagutan niya na yung mga personero doon dapat nandun lang, hindi makakawala. Kasi pag nakawala yan, siya ang paparusahan. Okay? Na siya ay papatayin, subalit baka torturin muna siya ng boss niya. Kung kaya balak niyang gawin, magpakamatay na lang para hindi na siya mahirapan. And then, sabi sa verse 30 and 31, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Okay, verse 31, ang sabi ni Apostle Paul and Silas, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Yung tanong dito ng prison guard na what must I do to be saved, hindi na physical salvation. Kasi saved siya physically na nakawalang mga preso nandun lahat Ang idea rito na kilala niya, na naririnig niya, yung tungkol kay Paul and Silas, na si Paul and Silas ay nagpapahayag ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao, kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Yun ang idea niya na tinatanong niya paano siya maliligtas spiritually.
Pinalabas sila ng prison guard. Lahat at saka yung mga iba pang mga prisionero doon pinalabas. At siguro kalapit lang yung bahay doon ng prison guard at meron siya mga andun yung pamilya niya kasi in his house sabi. At nag-preach doon si Apostle Paul. At naligtas yung mga tao doon. Okay? At pagkatapos sinugasan yung kanilang mga sugat at pagkatapos nagpabaptize yung mga taong yon. Sabi din sa verse 36 to 37, shortcutin na natin, siguro maliwanag na to umaga na, ang sabi, the magistrates have sent to let you go, now therefore depart and go in peace. Okay, may nagbalita dun sa Philippian jailer. So, sinabi sa kanila, subalit ang sabi ni Apostle Paul, they had beaten us openly and condemned, being Romans, and have cast us into prison. And now do they thrust us out privately? Nay, verily, but let them come themselves and fetch us out. Dumating yung command dun sa commander nila ng prison house na sila ay laya na. Okay? Pinapaalis na sila. Pero hindi sila umalis. Ang ginawa ni Apostle Paul, nagpa-escort sila, nagpasundo sila. Saka sila lumabas hanggang sa makalabas ng city. So, ang purpose ng kanilang pagkakakulong para sila ay mag-witness, okay? Mag-share ng gospel doon sa prison house. At yung mga tao doon ay naligtas. Pati yung nagbabantay sa kanila at yung mga kamag-anak doon ay naligtas at nagpabaptize. At nung tapos na yung kanilang mission, kumbaga sa sundalo, deployment yon, mission nila, na yun ang gagawin nila, mag-share ng gospel. At nung tapos na, pinalabas na sila at may escort pa sila para makalabas sila ng detention cell hanggang sa labas ng city. It's seemingly na parang mali na sila ay naparusahan na walang kasalanan. Inusig sila, pinersecute, pinahirapan. Subalit alam ni Apostle Paul at ni Silas na yun ay pagsubok lang at alam nila nagagawa ang Diyos ng wonder, ng milagro para sila ay makalaya at magawa nila yung dapat nilang gawin dun sa lugar na yon. Yan po yung purpose ng bawat isang Kristiyano, yung mananampalataya ng Panginoon na maglingkod sa pamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos, ng gospel, ng kaligtasan, na si Kristo ay namatay na pa ako sa krus para tayo ay maligtas. Magsisikalan ng kasalanan niya, tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas. Doon sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa nakakatanggap, hindi pa nakakaalam ng kaligtasan, ang dalangin namin doon sa mga kaibigan natin na sila ay makatanggap ng milagro ng Diyos na kaligtasan, na sana dumating yung panahon na ma-realize ng mga kaibigan natin na kinakailangan nila si Kristo, na si Kristo yung namatay sa ating kasalanan, na dapat tayo lumapit sa Kanya na may pagsisisi at tanggapin natin siya bilang Panginoong tagapagligtas. Okay? Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.